Sa inyo, dapat paalisin na rin ang mga pogo? Sa akin, talagang kinakailangan. Once again, ayoko kasi ng mga radikal o palundag-lundag na solution. Gusto ko talaga a more nuanced approach. Saan kikita yung ating real estate? Anong mangyayari sa mga empleyado? Yung hotel, restaurant, mini stop at convenience store, lahat yan, pag-isipan natin, ano yung kapalit? May BPO bang papasok? Ako sigurado ko meron Kasi habang nagkakaroon ng economic downturn sa ibang bansa, magpapadala ng BPO yan dito sa atin ng karagdagan. Di ba? Dadagdagan nila yan. Mag-outsource sila, magtitipid. So, I think there are options. Tapos yung tourism. Will we be able to ratchet up tourism so that it compensates for the losses in the POGO? Because clearly our restaurant and other service sectors will be jeopardized. So, ayoko yung palundag-lundag dun sa 2 taon na sinabi nila noon. Baka naman sa period na yon, pwede natin pag-isipan, may programa tayo, karagdagang BPO dito, tapos dito may mag-uupa na mga turista, magiging hotel naman ito, tapos yung isa magiging training or eskwela. Ibig sabihin may plano sana. Huwag tayo nagmamalaki, tapos yung ating mga kababayan, walang trabaho, nakatunganga na naman. Ibig sabihin, as far as you know po, nire-review na ng as far as I know, there's strong sentiment in the administration to end POGOs. Ang akin lang, as usual, as I said earlier, minsan binabasang criticism but hindi opposition. Extra caring lang ako na ayokong napapahamak ang aking kapatid at ang administrasyon. So kapag tanggalin yung POGO, siguraduhin natin yung mga Pilipino nagtatrabaho, tumutulong o nakikinabang dyan, hindi naman mawawalan ng todo-todo. Thank you, ma'am. On that note, maraming salamat, Senator Amy Marcos. And thank you also sa kanyang mga media team, kina Alvin at saka kay Abby.